Magandang araw po sa inyong lahat. Naku po, napakainit po ng mga balita natin ngayon. Mukhang nagkakalaglagan na nga sa administrasyon ni Marcos. Naku, alam mo, matindi ho ang nangyayari sa Pilipinas ngayon para sa mga kaalaman ng mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng mundo. Dahil talaga nga namang medyo etong basura, yung basura, nangangamoy na ng todo-todo. Ano ibig sabihin natin ng basura at nangangamoy na ng todo-todo? Alam nyo kasi mga kababayan, ang tae, grabe ka naman banat ba? Hindi, alam nyo ang tae, kasi kahit ilagay mo yan sa karton, kahit ilagay mo yan sa closet mo, o kaya ilagay mo yan sa ilalim ng kama mo, o sa ilalim ng unan, mangangamoy at mangangamoy yan. Di ba? O di kaya ang basura, halimbawa yung basura, di ba minsan nagbabasura tayo, yung kunwari yung kinain natin, hindi naubos, ilalagay natin sa basura, ipaplastic natin, kahit itali mo pa yan, pag tagal na tagal niyan, mangangamoy at mangangamoy yan, lalabas yan. Ano ibig ko sabihin mga kababayan? Simple lang ang ibig sabihin natin. Etong nangyayari ho sa ating bayan, yung flood control project. Alam nyo, sa totoo lang, tuwing iniisip ko itong nangyayaring mga baha sa Pilipinas, yung mga proyekto na nagkakalabasan na ng baho, ika nga, ay sabi ko nga somehow, tama ang sinabi ng Panginoon na whatever na nakatago, all that is hidden will be revealed. Diba? Alam nyo, yan ay simpleng prinsipyo na nasa Biblia po yan. Pero mangyayari at mangyayari yan. Lahat ng bagay eventually sisingaw. Lalabas at lalabas sa taong bayan. Halimbawa na nga lang po nitong mga korap na opisyal natin. Mga korap na construction, di ba? Company. Akala nyo, sa simula parang, bakit biglang yumaman itong isang tao na ito? Di ba? Marami sa atin nagsasabi, bakit kung sino pa yung mga demonyo, sila pa yung pinagpapala? Di, totoo naman, di ba? Which is, may punto. Alam nyo, nasusulat yan. Na talagang may mga demonyo na pagpapalain. Oo, baka akala nyo nagbibiro ako. Nasa Salmo yan at saka sa Proverbs. May mga pinagpapala kahit demonyo sila. Pero, meron lamang period. Darating at darating ang panahon, lalabas at lalabas ang katotohanan. Darating ang panahon, yung mga quote-unquote na pinagpala, kumita, yumaman, eventually, hahabulin din sila. Dahil nga sa kanilang kayamanan, nagpakasasa, nagpakalulong sa kung anumang gawain. Dahil nga yumaman, di ba? At eventually, kung hindi nagkasakit, na-overdose, o di kaya nagkagulo ang pamilya. Kasi nasusulat yan. Di ba mga kababayan? Ano man ang iyong gawin, maaaring ikaw ay ligtas sa kasalukuyang pangyayari. Pero eventually, hahabulin ka nito. So, ano ibig ko sabihin? Yung mga korap na mga mambabatas, mga korap na opisyal, mga korap na mga construction company, iyan po ay maaaring ngayon nagsagana ang kanilang buhay. Di ba? But eventually, hahabulin po sila nito. Mabubuking at mabubuking. At ito na nga sinasabi ko di ba? Mismo yung nature. Di ba? Di ba meron tayong tinatawag sa kontrata yung acts of God, di ba? Parang ganyan na ho yun. Ito pong mga ulan, ito pong mga bagyo, wala tayong masasabi kung hindi acts of God ho yan. Yan ho ay pangyayaring pinahintulutan at ng Diyos lang ang nakakaalam. At dahil diyan, nare-reveal ngayon etong mga tarantadong mga opisyal natin. Lumalabas tuloy na may mga proyekto silang
nabubulgar na may katiwalian. Sino nagbubulgar? Di ba? Mahirap po kasing ibulgar yan eh. Sa totoo lang hindi wala akong biro. Napakahirap ibulgar na mga ganyang bagay. Kasi wala namang resibo ang lagayan. Wala namang resibo ang bigayan, di ba? Ang komisyon, wala namang resibo yan eh. Napakahirap niyan patunayan sa korte. O maaring may alam ang partikular na halimbawa si Magalong, may alam po siya. May mga sinasabi siyang alam siya. O si Tiangco, may alam din siya. O sino pa mang iba pang mga nagsasabi patungkol dito sa mga construction na firm na ito. May alam sila. Pero para patunayan yan sa korte, beyond reasonable doubt, napakahirap po niyan mga kababayan. Dahil ang lagayan, hindi naman po yan na may resibo. Ito, bibigyan na kitang komisyon, pumirma ka dito ng resibo para sigurado. Walang ganun. Pero dahil nga sa quote-unquote acts of God, bagyo, baha, ngayon nare-reveal. Bakit? Malalaman kasi. Saan ba nagbabaha? Saang lugar? Dito sa lugar na ito. Sino ba merong proyekto niyang flood control dyan? Doon ngayon lalabas. Diba? Lalabas ngayon kaninong congressman yan, sino nag-alat dyan. Kasi nga, ang nangyayari pa nga ngayon, sabi nga ni Tiangco, minsan walang kinalaman yung district congressman. Bakit? Magpapark lang, maglalagay lang yung leadership ng Kamara doon. Diba? Without that congressman knowing it. Yung sabi ni Tiangco yan, ibig sabihin, dati kasi yung mga congressman lang ang sabihin, yung district congressman, halimbawa lamang, sa 3rd district ng halimbawa lang Bulacan, ganyan. Hindi ko kilala kung sino 3rd district doon. Halimbawa, yun maaring, pengi ako ng proyekto dito, gagawa akong flood control. Ganon dato, ano ba yan? Pati si Shopee nagsasalita na, talaga naman. So, alam niyo yun, maaring ganun dati. But this time, hindi na daw ganun. Yung district congressman, wala nang kaalam-alam. Lalagyan pala siya ng proyekto doon, tapos yung leadership na ang kukuha. Yung kinwento ni Tiangco doon sa interview sa Head Start ba yun ni Karen Davila. Mantakin mo mga kababayan. That is so grabe ho yung corruption. Systematic na, hindi na yung dahil lang sa isang congressman na corrupt, hindi. Systematic ko na, nanggagaling na sa leadership. Kaya nga 'di ba merong I think it was Magalong who said this na this is the most corrupt house. Yan yung kasi talagang from the top. And hindi naman tayo lang nagsasabi niyan. Maging yung inyong presidente na si Marcos, isinabi niya, mahiya naman kayo. Di ba?